Mga kaalagad, magandang araw po sa inyong lahat. Hindi pa rin talaga natatapos ang usapin tungkol sa pagpapaayos at cover-up tattoo ni Krishna. Kahit na malinaw naman na personal na desisyon niya ito, may mga bagong comments pa rin na lumalabas mula sa mga taong hindi sang-ayon sa ginawa niya. At ngayon mga kaalagad, mayroon na naman tayong dalawang comments na gusto nating himayin. Pero bago tayo magbigay ng reaksyon, gusto kong maging patas. Hindi natin alam kung ang dalawang nag-comment na ito ay talagang basher ni Krishna o mga supporter na napuno lang dahil ilang beses na nilang ipinahayag ang pagtutol at concern nila pero tinuloy pa rin ni Krishna ang tattoo. Kaya hindi natin sila agad tatawaging basher. Pero isang bagay ang sigurado mga kaalagad. Kahit supporter ka, may limitasyon ang paraan ng pagsasalita. At kung basher ka naman, lalong hindi dahilan ang pagiging basher para mang-insulto ng katawan at pagkatao. Kaya isa-isahin natin mga kaalagad. Ang unang comment ay Bisaya pero itatagalog natin para mas maintindihan ng lahat. Ang sabi, madumi talaga, hayaan na siya. Gusto man niya, pues bahala siya sa buhay niya. Huwag na tayong mangialam sa kanya. Ang Panginoon ang manghusga. Adik siguro ang babaeng yan. Hais, dumi ng katawan, yak. Ayan, yan ang buong comment mga kaalagad. At dito ako unang magre-react. Kung supporter ka, tanong ko lang, kailangan ba talaga umabot dito? At kung basher ka naman, mas lalo kong itatanong, ano ang pinatutunayan mo sa ganitong klaseng comment? Krishna choose to get a tattoo. Hindi siya nanghingi ng pera sa nag-comment. Hindi niya pinilit ang nag-comment na magpatattoo. Hindi niya sinabing magpatattoo ka rin. Sarili niyang katawan yon, sarili niyang desisyon. At kung hindi mo gusto ang tattoo, napakadali namang sabihin, hindi ko gusto, sayang ang balat mo. Tapos na. Hindi mo kailangang tawagin siyang madumi. Dahil magkaiba ang hindi ko gusto ang tattoo at madumi ang katawan mo. Ang una, opinyon. Ang pangalawa, pang-iinsulto. Kung talagang supporter ka ni Krishna at matagal mo na siyang pinapayuhan, naintindihan ko kung nadismaya ka. Baka ilang beses mo nang sinabing, sayang ang balat mo, pag-isipan mo muna, baka pagsisihan mo, tapos sa huli, tinuloy pa rin niya. Natural lang na malungkot ka o madismaya. Pero pagkatapos mong sabihin ang concern mo, may desisyon na si Krishna. Hindi mo na kontrolado yon. At doon dapat pumapasok ang maturity. Pwede mong sabihin, hindi ako sang-ayon pero desisyon mo yan. Napakalaking difference niyan mga kaalagad. Kung sakaling basher talaga ang nag-comment na ito, may diretso akong sasabihin. Kung ayaw mo kay Krishna, okay lang. Hindi kita pipilitin na maging supporter. Hindi rin kita pipilitin na magustuhan ang tattoo niya. Pero bakit kailangan mong gumawa ng accusation na adik siguro ang babaeng yan? Saan ang galing yon? May ebidensya ba? May sinabi ba si Krishna na ganon? May nakita ka bang proof? Kung wala, huwag kang magbintang. Dahil ang isang personal na desisyon tulad ng pagpapatato ay hindi automatic na nangangahulugang may addiction sa droga o anumang ganong bagay. At lalong hindi dapat gawing biro o insulto ang ganong accusation. Ito rin ang interesting sa comment mga kaalagad. Sinabi niya, ang Panginoon ang manghusga. Kung ganon, bakit ikaw ang humuhusga kay Krishna? Kung ang paniniwala mo ay Diyos ang dapat humusga sa tao, bakit tinawag mong adik, madumi, at yak ang isang tao dahil lamang sa tato? Hindi ba mas magandang iwan na lang ang desisyon niya sa kanya? Hindi natin kailangang gamitin ang pananampalataya bilang pambato sa isang personal na desisyon ng ibang tao. Ang pangalawang comment naman dito mga kaalagad, sabi niya, daw adik ka na Krishna, sayang ang balat mo day. Ayan, maikli lang yung comment mga kaalagad. Pero may dalawang bagay tayong kailangang pag-usapan. Una, sayang balat mo, at pangalawa, adik ka na. Ito pwede nating intindihin bilang expression ng disappointment. Baka supporter talaga. Baka genuinely niyang gustong sabihin, Krishna, sayang ang balat mo, sana hindi mo na tinuloy. Kung yun talaga ang ibig sabihin niya, okay, may concern, may disappointment, at valid naman na magkaroon siya ng sariling opinion. Pero kahit ganon, mas maganda pa rin kung hanggang doon lang. Hindi na kailangang samahan ng adik ka na. Dahil doon, lumalampas na tayo. Ito ang hindi magandang part. Dahil ang salitang adik ay hindi basta label na dapat ibinabato sa isang tao dahil lang mahilig siyang magpatato. Kung marami siyang tato, hindi automatic na adik. Kung nagpa-cover up siya, hindi automatic na adik. Kung masaya siya sa tato, hindi automatic na adik. Kung gusto mo siyang pagsabihan, sabihin mo ang concern mo nang walang diagnosis o accusation. Halimbawa, baka pagsisihan mo, baka masyado ng marami. Personally, hindi ko gusto. Ayan, mas maayos mga kaalagad. Mga kaalagad, ito ang gusto kong sabihin sa mga tunay na supporters ni Krishna na baka kasama sa mga taong nadismaya sa tato. Hindi masama ang hindi pagsang-ayon. Uulitin ko, hindi masama ang hindi pagsang-ayon. Pwede mong sabihin ang opinion mo,
pwede kang magbigay ng advice, pwede kang magsabi na sayang, pero kung ilang beses mo nang sinabi at narinig ka naman ni Krishna, pero nagdesisyon pa rin siya na ituloy, respetuhin mo na lang ang final decision niya. Hindi mo kailangang i-unfollow agad. Hindi mo kailangang maging basher. Hindi mo kailangang tawagin siyang kung ano-ano. Dahil ang pagiging supporter ay hindi naman kontrata na kapag hindi mo sinunod ang gusto ko, hindi na kita susuportahan. Kung basher ka talaga ni Krishna, may isang bagay akong sasabihin. Kung gusto mong punahin siya, punahin mo ang ginagawa niya. Huwag ang katawan, huwag ang itsura, huwag ang pagkatao. Huwag kang magbintang ng bagay na wala kang patunay. Dahil kapag ginawa mo yon, hindi mo naman pinapakitang mali si Krishna. Pinapakita mo lang kung paano ka makipag-usap sa isang taong hindi mo gusto. At hindi yon magandang tingnan. Bilang reactor at defender ni Krishna, hindi ko naman sinasabing lahat ng ginagawa niya ay tama. Hindi rin ibig sabihin na kapag supporter ako, kailangan kong sabihin perfect lahat ng desisyon ni Krishna. Hindi. Kung may desisyon siyang hindi ko gusto, pwede kong sabihin. Pero may paraan. At yun ang gusto kong makita sa community natin. May disagreement pero may respeto. Dahil kung lahat ng disagreement mauuwi sa insultuhan, saan tayo pupulutin? Kung talagang supporter ka ni Krishna at nag-aalala ka sa kanya, mas may impact ang Krishna, hindi ko gusto yung tato. Baka pagsisihan mo. Pero kung desisyon mo talaga, susuportahan pa rin kita bilang tao. Kaysa sa madumi ka, mas may impact ang advice na may respeto dahil kapag iniinsulto mo ang isang tao, posibleng hindi na niya pakinggan ang sinasabi mo. Pero kapag maayos kang nagsalita, mas may chance na pag-isipan niya. Kaya mga kaalagad, yun ang reaksyon natin sa dalawang comments na ito. At gusto kong maging patas. Kung basher talaga ang mga nag-comment na ito, sana matauhan sila. Hindi kailangang insultihin si Krishna para lang ipakita na ayaw ninyo sa kanya. Pero kung supporter naman at nadismaya lang dahil hindi sinunod ni Krishna ang payo ninyo, sana matauhan din tayo. May karapatan tayong magbigay ng concern, pero may karapatan din si Krishna na gumawa ng sariling desisyon. Pwede tayong hindi sang-ayon, pwede tayong ma-disappoint, pero hindi ibig sabihin no na kailangan nating tawagin siyang madumi o adik. At para naman kay Krishna, desisyon mo yan. Ikaw ang may katawan, ikaw ang magdadala ng tattoo, kaya panindigan mo rin ang desisyon mo. Pero sana, kung dumating ang panahon na may mga taong hindi sumang-ayon, matuto rin tayong makinig sa concern nila kahit hindi natin kailangang sundin. At para sa ating mga supporters, huwag nating gawing requirement ang pagsang-ayon sa lahat ng ginagawa ni Krishna. Supporter tayo, hindi owner ng buhay niya. At sa mga basher naman, kung ayaw ninyo sa kanya, okay lang. Pero wag nating kalimutan na may tao sa likod ng screen na binabato natin ng salita. Kaya bago mag-comment, huminga muna, mag-isip muna at tanungin ang sarili. Kailangan ko ba talagang sabihin ito? Dahil minsan ang isang simpleng hindi ko gusto ay sapat na. Hindi na kailangang maging madumi ka. Hindi na kailangang maging adik ka. At lalong hindi na kailangang manghusga ng buong pagkatao ng isang tao dahil lamang sa isang tattoo. Tattoo lang ito, mga kalagad. Hindi ito dahilan para mawala ang respeto natin sa isa't isa.